Ika-30 ng Agosto, 2017. Barangay San Isidro, Bulacan. Ang petsang ito ay mananatiling nakaukit sa aking alaala na parang baga ng uling na hindi namamatay. Umaga noon at ambon-ambon. Ang panahon ng habagat sa Bulacan ay laging basa, malagkit, at mabigat sa pakiramdam, pero ang hangin ng araw na iyon ay kakaiba. Bukod sa amoy ng basang lupa at putik, may ibang halong amoy ang hangin, ang amoy ng usok mula sa malayo at ang lansa ng kamatayan. Ang aming lugar, ang Barangay San Isidro, ay nakaupo sa pampang ng Ilog Anga. Ang ilog ay tahimik na dumadaloy, at ang paligid ng barangay ay niyayakap ng malalawak na palayan. Kung titingnan mula sa itaas, para itong isang payapang painting ni Amorsolo. Pero alam naming lahat na ang gandang ito ay isang manipis na balakayo lamang. Dahil mula sa mga karatigbayan sa Hilaga, dala na ng hangin ang mga balitang nakakapangilabot. 3 araw na ang nakararaan, may mga usap-usapan na sa Nueva Ecija at sa hangganan ng San Jose del Monte. Sinasabing pinasok daw ng mga armadong grupo at puwersa ng gobyerno ang mga liblib na sitio. Ang kwento ng mga nakatakas na nanginginig pa sa takot, inubos nila lahat. Bata, matanda, walang pinatawad. Noong una, ayaw kong maniwala. Kaya ba talagang sikmurain ng kapwa Pilipino ang ganoong karahasan? Pero ngayon, naglaho na ang lahat ng duda ko. Madaling araw pa lang, nakaupo na ako sa papagsalabas ng aming kubo, humihigpit ng sigarilyo. Kusa na lang nanginginig ang mga kamay ko. Ang asawa ko, si Ligaya, ay nagsasaing sa kusina, pero ang kalansing ng mga kaldero ay nagbabadya ng kanyang kaba. Ang mga bata ay tahimik na nakakubli sa loob. Karaniwan, naghahabulan na sana sila sa ganitong oras. Pero kahit mga paslit, ramdam nilang hindi ito ordinaryong araw. Bigla. Mula sa dike sa kanlurang bahagi, nagkahulan ang mga aso. Nabulabog ang mga ibon sa palayan at nagliparan. Ang hudyat na iyon ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. Nandyan na sila. Napabalikwas ako ng tayo. Mula sa malayo, sa gitna ng pilapil, nakita ko ang isang mahabang pila ng mga nakafatigi. May mga dala silang matataas na kalibre ng baril. Sa likuran nila, may kasamang mga sibilyan, mga vigilante o private army, na may bitbit na itak, tubo at pamalo. Kitang-kita ko kahit walang largabista. Mabilis at determinado ang mga lakad nila. Hindi sila naparito para makipag-usap. Naparito sila para mangaso. Tay! Nandyan na ba sila? Tanong ng 10 taong gulang kong anak na si Angel, sumisilip sa awang ng pinto. Ang bilog niyang mga mata ay punong-puno ng takot. Ano ang isasagot ko? Huwag kang matakot, anak. Magiging okay ang lahat, magsisinungaling ba ako? O sasabihin ko ang totoo, takbo na tayo? Ang totoo, wala nang matatakbuhan. Ang Barangay San Isidro ay naging isang natural na patibong. Sa 3 sulok, pinalilibutan kami ng Ilog Angat. Ang natitirang labasan ay hinarangan na ng mga sundalo at truck. Para kaming mga isda sa loob ng baklad. Nang makapasok sila sa bukana ng barangay, walang putok ng baril. Mas nakakatakot iyon. Hindi nila agad sinunog ang mga bahay. Sa halip, psychological warfare ang inuna nila. Isang megaphone ang umalinggaw sa buong baryo. Lahat ng residente, makinig. Walang tatakbo. Ang tumakbo, babarilin. Lumabas kayo sa inyong mga bahay. Mag-ipon-ipon tayo sa may pampang ng ilog, sa mailumang basketball court. May verification lang kaming gagawin. Pagkatapos ng check-up, pauwiin din kayo. Huwag kayong matakot. Malamig at maotoridad ang boses. Huwag kayong matakot. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na mailason. Tinatago nila ang plano nilang pagpatay gamit ang aming natitirang pag-asa. Ang ilang inosenteng kapitbahay, tulad ni Mang Kanor, ay umaasang baka nga verification lang dahil wala na rin naman kaming ibang magagawa. Tiningnan ko si Ligaya. Tumutulo na ang luha niya. Nakabalot sa panyo ang ilang piraso ng alahas at konting ipon namin. Pero mabibili ba nito ang buhay namin? Tara na, bulong ko. Kung magtatago kami sa bahay, susunugin kami ng buhay. Kung lalabas, baka sakaling pala rin. Bumaba kami ng bahay. Sa kalsada, naglabasan na rin ang mga kapitbahay.
Mga lola na nakasaklay, mga inang karga ang sanggol. Lahat putla. Walang imik. Tanging yabag ng mga tsinelas at impit na iyak ng bata ang maririnig. Habang naglalakad sa makipot na eskinita, nakita ko ang mga sundalo sa gilid. Ang tingin nila sa amin ay hindi parang sa tao. Para kaming mga basurang kailangang iligpit. May ilan sa kanilang nakangisi. Ang ngiting iyon ay nagpalamig sa sikmura ko. Tanaw na namin ang pampang ng ilog. Malawak ang buhanginan at putikan doon kapag low tide. Dati, dito naglalaro ng patintero ang mga bata tuwing hapon. Pero ngayon, sa ilalim ng matirik na araw, nakakasilaw at nakakasulasok ang lugar. Libu-libong taga-barangay ang nandoon na. Tumitindi ang sikat ng araw. Ang singaw ng lupa, amoy ng pawis, at amoy ng takot ay nagpapabigat sa hangin. Pagyapak ko sa putikan, alam ko na agad. Hindi ito checkpoint. Ito ay katayan. Kusang loob kaming pumasok sa loob ng ihawan. Ang ilog angat ay tahimik, pero parang alam na nitong magkukulay dugo siya mamaya. Tanghaling tapat na. Dahil katatapos lang ng ulan, masakit sa balat ang sikat ng araw. Ang basang lupa ay parang nagiging oven. Kaming mga taga San Isidro ay siksikan na parang mga sardinas. Inilibot ko ang paningin ko. Nakapanlulo mo. Ang mga kuya, ate, mga paslit. Lahat ay parang mga tupang naghihintay. Nakapalibot sa amin ang mga bisita, mga nakauniporme at mga civilian assets na armado. Nakaredy ang mga armalite nila. Nakapatong ang daliri sa gatilyo. Pero mas nakakatakot ang mga vigilante. Namumukhaan ko ang iba sa kanila. Mga taga-kabilang bayan, mga dating nakakasalamuha ko sa sabungan o palengke. Pero iba na ang mukha nila ngayon. Ang hawak nila ay hindi pang agrikultura, kundi mga itak at tubo. Wala na ang awa sa mga mata nila. Hindi na kami kapitbahay para sa kanila, kami ay mga peste. Dapa. Lahat yuyuko. Walang titingala, sigaw ng opisyal sa megaphone. Hinila ko si Angel at niyakap, idiniin ang mukha niya sa dibdib ko. Pikit ka lang, anak. Huwag kang titingin, bulong ko. Mainit ang lupa sa tuhod at binti. Walang gumagalaw. May sanggol na umiyak dahil sa init. Tahimik. Isang sundalo ang nagkasa ng baril at itinutok sa ere. Agad dinakpan ng ina ang bibig ng bata. Tumigil ang iyak, pero ang luha ng ina ay pumatak sa tuyong lupa. Nagsimula na kaming makarinig ng kalabog mula sa mga bahay-bahay. Blag. Bog. Tunog ng mga pinto na sinisira. Tunog ng mga basag na pinggan. Nagnanakaw na sila. Kinukuha ang mga GE, alahas, motor. Pinapanood namin habang nililimas ang pinagpaguran namin habang buhay. Pero naisip ko, bahala na ang gamit basta buhay. Pero hindi lang nakaw ang pakay nila. Lumapit ang opisyal, may hawak na listahan kunwari. Maghihiwalay ang mga lalaki at babae. Para mabilis ang verification. Mga lalaki sa kanan, mga babae at bata sa kaliwa. Parang huminto ang mundo ko. Hihiwalayin. Alam ng lahat sa kasaysayan, kapag pinaghiwalay ang grupo, pagpatay ang kasunod. Tay. Huwag, mahigpit ang hawak ni Ligaya sa braso ko. Malamig ang kamay niya. Nagkatitigan kami. Alam namin pareho. Baka ito na ang huling paalam. Bilisan nyo. Mga lalaki, tayo. Hinampas ng baril ang nasa unahan. Nagkagulo. Napaghiwalay ang mga mag-asawa, ang mga mag-aama. Alikabok at iyakan ang pumuno sa ere. Binitawan ko ang kamay ni Ligaya. Hinalikan ko sa noo si Angel. Sama ka kay nanay ha. Magpakabait ka. Pumiyok ang boses ko. Kaming mga lalaki, halos 500 kami, ay dinala sa mas mababang parte ng Pampang, malapit sa tubig. Lumingon ako at nakita kong nilamon na ng dami ng tao sina Ligaya at Angel. Hindi ko alam noon, iyon na pala ang huli naming pagkikita. Ngayon, 2 grupo na kami. Ang mga lalaking nasa bingit ng kamatayan at ang mga babaeng papasok sa impyerno. Pinaluhod kaming mga lalaki sa putikan. Tirik na tirik ang araw.
Sa tabi ko, isang matandang mangkepweng, nanginginig ang buong katawan. Putok ang labi sa uhaw. Diyos ko! Diyos ko po, kayo na po ang bahala, paulit-ulit niyang dasal. Pero sa isip ko, parang wala ang Diyos dito sa San Isidro ngayon. Tinalikuran na yata kami ng langit. Sa harap namin, nakahilera ang mga berdugo. Nasa likuran nila ang magandang tanawin ng palayan at nyugan, isang pang-iinsulto ng kalikasan. Amoy ko ang usok ng sigarilyo. Isang sundalo ang nagyosi habang nakasandal sa puno ng mangga, nagtatawanan pa sila ng kasama niya. Paano sila nakakangiti habang papatay ng tao? Kamay sa ulo, utos nila. Sumunod kami. Masakit na sa balikat. Mula sa kabilang grupo, sa mga babae, narinig namin ang tilian. At nakita ko ang itim na usok na pumapailan lang. Sinusunog na nila ang barangay. Ang bahay ko. Ang mga alaala. Magiging abo na. Pero ang mas masakit, nandoon sa ilalim ng usok ang mag-ina ko. Isang binatilyo sa unahan ko ang hindi nakatiis. Tumayo siya. Yung asawa ko. Ibalik niyo asawa ko, sigaw niya. Bang! Wala nang salita-salita. Sabog ang bungo ng binatilyo. Tumalsik ang dugo at laman sa mga katabi. Bumagsak siya na parang sako. Tumahimik ang lahat. Ang putok na iyon ang bumasag sa huling pag-asa namin. Hindi ito verification. Ito ay firing squad. Itinaas ng opisyal ang kamay niya. Sabay-sabay na nagkasa ng baril ang mga nasa harap. Click-clack. Ang tunog na iyon ang pinakamasakit na musika sa mundo. Huminga ako ng malalim. Amoy pulbura. Ibinaba ng opisyal ang kamay niya. Latratin na yan. Bang! 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 Walang tigil. Parang umuulan ng tingga. Nabingi ako. Ang amoy ng asupre ay pumasok sa ilong ko. Ang mga nasa unahan, natumba na parang mga domino. Kaliwa, kanan. Bumulwak ang dugo. Ang matandang nagdadasal sa tabi ko ay natumba sa akin, ang mainit niyang dugo ay dumanak sa liig ko. Mamamatay na ako. Kusa akong dumapa sa putikan. Isinubsob ko ang mukha ko sa lupa. Naririnig ko ang lagapak ng bala sa paligid. Plok! Plok! Tumatalsik ang putik sa mukha ko. Pero hindi lang bala. Nang tumigil ang putukan, narinig ko ang sigaw, linisin niyo. Walang ititirang buhay. Sumugod ang mga vigilante na may itak. Ang mga gumagalaw pa, tinataga nila. Parang nagtatabas lang ng talahib. Tulong! Aray ko po. Ang mga sigaw ay parang galing sa ilalim ng lupa. Dumilat ako ng kaunti. Isang lalaki ang gumagapang, putol ang kamay, pero tinapos siya ng tagasalig. Kailangan kong tumakbo. Takbo. Sa ilog. May sumigaw. Nagkagulo ang mga natira. Tumayo ako at tumakbo ng walang lingon-lingon. Nakatapak ako ng mga bangkay. Malambot, madulas. Nasusuka ako pero tumatakbo pa rin. Isang kababata ko ang nasa unahan, pare, tara. Bago pa niya matapos, tinamaan siya sa likod. Nadapa siya. Nilampasan ko siya. Patawad, per. Hinabol ako ng isang lalaking may gulok. Kumuha ako ng dakot na putik at isinaboy sa mukha niya. Napuwing siya. Iniwasan ko ang taga niya at tumalon sa dike pababa sa ilog. Ang ilog angat. Kulay tsokole dahil sa ulan. Pew! 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 Ang tunog ng bala na tumatama sa tubig. Ang mga kasabay kong tumalon ay tinatamaan habang lumalangoy. Ang tubig sa paligid ko ay nagkulay pula. Ang dating amoy lansa ng isda, ngayon ay amoy kalawang ng dugo. Sumisid ako. Sa ilalim ng tubig, nakita ko ang mga katawan na nakasabit sa mga water lily. Parang mga bangkay na inanod ng baha. Umahon ako para huminga. Sa pampang, nagpatong-patong na ang mga patay. Nagtago ako sa ilalim ng kumpol ng water lily at basura. Nagpatay-patayan ako. Tusukin niyo yung mga nasa gilid, utos ng nasa taas. Naramdaman ko ang tapak ng bota sa likod ko.
Hindi ako huminga. Patay na to, sabi ng isa. Tara na sa kabila, yung mga babae naman. Umalis sila. Ligtas ako pansamantala. Pero nang marinig ko ang mga babae naman, parang piniga ang puso ko. Ang asawa ko. Ang anak ko. Sa kabilang banda, sa plaza at sa malaking barangay hall, impyerno ang inaabot ng mga kababaihan. Pinasok sila sa loob ng hall. Siksikan. Walang hangin. Si Ligaya, yakap-yakap si Angel. Ma, ang init, iyak ng bata. Bumukas ang pinto. Pumasok ang mga demonyo. Ilbas ang mga alahas. Cellphone. Pera. Hinila ng isang guon ang kwintas ni Ligaya, naputol ito at nagkasugat ang liig niya. Pero hindi lang yon. Namimili sila ng mga dalagita. Hinihila palabas. Ang mga sigaw ng pagmamakaawa ng mga ina ay tinutumbasan ng tadyak. Nang makuha na nila ang gusto nila, lumabas sila. Isara ang pinto. Ikadena. Klang. Kinadena ang main door ng barangay hall. Tapos, naamoy na nila. Gasolina. Susunugin tayo, sigaw ng isang ale. Nagwawala na ang mga tao sa loob. Kinakalampag ang pinto. Parang awan niyo na. Buksan niyo. Si Ligaya, tuyo na ang luha. Anak, magdasal tayo. Hush! Ang apoy ay kumalat agad sa lumang gusali. Ang init ay nakakapaso sa baga. Ang mga sigaw ay naging palahaw. May nakitang butas si Ligaya sa dingding na kahoy na medyo bulok na. Pinagtulungan nilang sipain. Nabutas. Pero may nag-aabang sa labas. Ang unang lumabas, tinaga. Napatigil si Ligaya. Apoy sa likod, itak sa harap. Tiningnan niya si Angel. Hihimatayin na ang bata sa uso. Anak, makinig ka. Takbo dire-diretso sa ilog. Huwag kang lilingon. Talon agad. Intindi. Tumango si Angel. Tinulak ni Ligaya ang anak palabas ng butas. Takbo. Para makatakas ang anak, lumabas din si Ligaya pero sumigaw para agawin ang atensyon ng mga bantay. Dito. Ako ang patayin nyo. Bang! Tinamaan si Ligaya sa dibdib. Bumagsak siya, pero ang huling nakita ng mga mata niya ay ang pagtakbo ni Angel papunta sa talahiban sa Pampang. Bumagsak ang barangay hall. Daan-daang buhay ang naging abo. Sa ilog, palutang-lutang pa rin ako. Nakita ko ang mga babaeng tumatakbo mula sa nasusunog na hall, tumatalon sa tubig. Ang iba, nasusunog ang damit. Sa di kalayuan, may batang babaeng kumakawag sa tubig. Siya yata yung nakita kong tumakbo. Malulunod na siya. Kahit masakit ang katawan ko, lumangoy ako palapit. Hinila ko siya. Kumapit ka sa akin, iha. Nanginginig siya. Si Angel. Hindi. Hindi ito si Angel. Ibang bata. Si Maya. Pero kailangan ko siyang iligtas. Lumangoy kami patawid sa kabilang pampang ng ilog angat. Ang agos ay malakas dahil sa ulan. Maraming bangkay ang kasabay kong inaanod. Nang makarating kami sa kabilang pampang, sa boundary ng Nueva Ecija, gumapang kami sa putikan at nagtago sa mataas na talahib. Madilim na. Ang liwanag na lang ay galing sa nasusunog naming barangay sa kabila. Rinig pa rin ang iyakan. Tay! Gutom na po ako, bulong ni Maya. Binalot ko siya ng dahon ng saging. Wala akong maibigay. Ang tanging maibibigay ko ay ang pangakong buhay pa kami. Kinabukasan, nakarating kami sa isang evacuation center sa kabilang bayan. Tinatawag nila itong Refugee Camp E sa balita, pero isa lang itong maputik na tent city. Dito, libo-libo kaming nagsiksikan. Kapag nagkatinginan kami ng mga taga San Isidro, yuyuko na lang. Walang imik. Ang aming mga kaluluwa ay naiwan doon sa ilog angat. Si Maya, tatay na ang tawag sa akin. Hindi na siya nagtatanong kung nasaan ang magulang niya. Ako rin, hindi ko masabi sa kanya na gabi-gabi, napapanaginipan ko si Ligaya na nasusunog. Pumupunta dito ang mga reporter, nagtatanong, anong nangyari?
Paulit-ulit kong kinukwento. Pero hanggang ngayon walang nakukulong. Ang mga pumatay sa amin, malaya pa ring naglalakad na parang mga hari. Tuwing hapon, umaakyat ako sa burol at tumatanaw sa dati naming lugar. Wala na. Puro talahib na lang at abo. Sabi nila, time heals. Kalokohan. Hindi naghihilom ang sugat, nasasanay ka lang sa sakit. Kami ang mga buhay na ebidensya. Hanggat hindi kami namamatay, isisigaw namin sa mundo ang ginawa nila sa amin. Ang ilog angat ay patuloy sa pag-agos. Malinis na siguro ang tubig ngayon. Pero sa mata ko, habang buhay na itong kulay pula.